Yung napili ko pong verse, Matthew 25, verse 40. Whatsoever you do to the least of my brothers, that you do unto me. Sa verse po na yan, parang sinasabi ni Christ na anuman ang gagawin natin sa ating kapwa ay ginagawa natin sa Kanya. So, ang verse na yan ay naging favorite din naman ni Mother Teresa of Calcutta. Dahil si Mother Teresa ay ang kanyang ministry ay mahilig siyang tumulong sa mga less fortunate. So, dali lang po. Sinabi ni Christ na ibig sabihin na tayo dapat hindi natin baliwalain ang ating kapwa. Dapat maging sensitive tayo sa pangangailangan ng ating kapwa. Dahil yun din ang way para tayo ay makapasok sa tahanan ng Ama sa Langit. At yan din ang way para ang ating mga kasalanan ay mapatawad o mabubura ang ating kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Dapat aware tayo kung anong nakikita natin sa ating kapaligiran. Dapat nakikita natin ang pangangailangan ng kapwa natin na mahihirap. Meron po akong karanasan na may ikukwento po ako tungkol po doon sa isang matandang babae na minsan dumaan po siya sa bahay ko at siya ay nanghihingi ng tulong. So, in short, wala po siyang makain. So, nagbigay po ako sa kanya. Binigyan ko po siya. After several days, bumalik na naman siya. Anong bumalik siya? Hindi ko ina-expect na babalik siya kasi parang after 3 days lang, nabigyan ko siya. So, nung bumalik siya, nanay, sabi kong ganun, binigyan kita, nagbigay na ako sa inyo. Nakita ko siya, nakatingin lang siya sa akin. Hindi siya nagsalita, nakatingin lang siya sa akin. Tapos, biglang tumulo yung luha niya. Nung nakita akong tumulo ang luha niya, sabi ko, nanay, sige, okay na. Okay na. Sabi ko ganun, bibigyan ulit kita. Sabi niya, tapos saka siya nagsalita. Sabi niya, kasi hindi naman ako nagsisinungaling sa'yo. Na wala lang akong makain. Natouch kasi ako sa sinabi niya. Wala lang akong makain. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. So, sabi ko, okay na, sige nanay, okay na, bibigyan na kita. Okay na. So, akala ko, tapos na yon. Hindi ko na-expect. Bumalik na naman po. Bumalik na naman siya after how many days. Bumalik na naman siya. Pero every time na bumabalik siya, hindi na ako nagsasalita.
Aabutan ko na lang siya kung anong meron ako. Talagang nagbibigay ako sa kanya kasi iniisip ko, pag hindi ako nagbigay, paano kaya kung hindi ako nagbigay? Baka si Lord yan. Kaya nag-iisip ako, sabi ko, hindi pwedeng hindi ko siya bibigyan. Hindi siya pwedeng umalis sa bahay ko nang wala siyang makukuha sa akin, nang wala akong maibibigay sa kanya. So, ganun ang nangyari. Regular na po siya talagang pumupunta sa akin. Minsan, once a week, minsan twice a week, minsan once a month, pa-iba-iba po. Minsan, bigla na dumadating, may dalang reseta. Sabi niya, kailangan ko ng gamot, may reseta ako, pero wala akong pambili. Sabi ko, medyo malaki-laki ito kasi reseta. Hindi pa rin ako, hindi mula noon parang natatakot na ako magsalita sa kanya, magbitaw ng salita kasi baka umiyak. So in short, nagbibigay pa rin ako, pero sinasabi ko sa kanya, Nanay, baka kulang yung binigay kong pera sa inyo. Manghingi din kayo sa iba kasi alam ko hindi lang naman akong hinihingian niya para madagdagan yung pera yung pambili ng gamot. Kasi hindi ako sure kung kasya yung perang binigay ko sa inyo. Sabi niya, ipakita niyo sa kanila ang reseta. So, nairaos niya naman yun kasi nakabalik na naman siya. Medyo okay na. Minsan naman po, bigla na lang siya dumadating sa bahay ko. Hinihingal po siya. Kasalukuyan siyang sinusumpong ng hika. Na hirap huminga. Bakit kayo pumunta dito ng ganyan ang sitwasyon niyo? Wala kayong kasama? Ganyan kayo, bakit kayo lumakad? Kasi sabi niya, kailangan ko magpauso para maano yung hika ko. Kaya lang wala akong gamot na pambili ng pampauso. Dali-dali naman ako nagbigay. Sabi ko, sino ang makakasama niyo? Sinamaan po ako ng kapitbahay kasi may sasakyan naman po kasi medyo malayo po yung bahay niya eh. Kababalik niya po sa akin. Tinatanong ko kung anong buhay meron siya. May kasama ba siya sa bahay niya? Wala na pala talaga siyang kasama. Nag-iisa lang siya, wala siyang kamag-anak. Medyo matanda na po siya. Ang kamag-anak niya nasa Bicol. Tapos, mag-isa lang siya dyan, maliit lang ang bahay niya. Sinusuportahan lang siya minsan ng mga kapitbahay, binibigyan ng pagkain. So minsan, gusto niyang umuwi sa Bicol, pero hindi niya alam kung may mga kamag-anak pa siya doon kasi matagal na kasi siyang hindi nakauwi. So pinili niya magstay na lang dyan, mag-isa sa bahay niya. Hanggang ngayon po, patuloy pa rin po siyang pupunta sa akin. Kaya parang naging parte na siya ng buhay ko. Tuwing Pasko po, pinaglalaanan ko na po siya talagang bigyan ng pamasko. Binibigyan ko siya ng panghanda niya. Binibilang ko siya ng mga grocery. Talagang partner siya ng buhay ko. Kasi matagal na siyang nanghihingi sa akin, almost 10 years na yata. Napabalik-balik siya hanggang ngayon po. So, dahil po kay nanay, parang pinagpapasalamat ko naman kay Lord. Binigyan niya ako ng pagkakataon na makabigay ng tulong sa kapwa. Kasi nga, sabi niya, kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yun ang ginagawa sa kanya. Naalala ko yung isang tanong doon sa CFD, ano ba ang tunay na mukha ni Kristo? What is the real face of Jesus? Marami din naman nagsagot na the Shroud of Turin. Yung iba naman, hawig daw sa Divine Mercy.
Ang daming iba-ibang mga kasagutan. Pero ang sinagot ko naman, siguro ang tunay na mukha ni Kristo ay makikita natin sa mga taong nangangailangan. Kagaya ni nanay, kagaya ng mga may sakit, ng mga orphans, kagaya ng mga matatanda, mga disabled. Kung tutuusin ako, disabled din. Tinutulungan lang din ako ng kapatid ko kasi sa kapansanan ko, sa mata. Pero masaya ako, nakatulong din ako sa kapwa ko. Matatawag na rin disabled siya kasi hindi niya na kayang magtrabaho. Wala na talaga siyang mapagkunan ng kanyang ikabubuhay. Kaya hindi siya bigyan. Tuwing pupunta siya, parang iniisip ko, ano kayang kakain niya kung hindi ako magbibigay? Baka magutom. Minsan, pag tumatawag pa lang siya, minsan wala talaga akong pera. Minsan sabihin ko, nanay, kinakausap ko yung sarili ko, bakit ba gayon kayo dumating? Nang problema na nga ako ng budget ko. Ngayon pa kayo dumating. Sabi ko, bakit ngayon pa kayo dumating? Eh, hindi, siyempre tawag ng tawag. Ako magawa. Pero sabi ko, ibibigay ko na lang sa kanya kasi mas kailangan niya. Bahala na kung anong mangyari. Pero marunong pala, totoo pala yung sinasabi nila na God will provide. Pag ikaw nagbigay talaga sa kapwa, parang ibabalik niya sa sigit pa sa kailangan mo. Kaya na-prove ko rin po yun. Salamat kay Lord, binigyan niya ako ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa kapwa. Dahil yun talaga ay magiging pasok natin para makapasok tayo sa kaharian ng Ama sa Langit. Yun lang po ang masishare ko. Kasi ang hirap po kasi hindi ako makapagbasa masyado dahil sobrang hindi na talaga ako makapagbasa. Minsan gumagamit ako ng magnifying glass. Makakapagbasa minsan. Kahit sobrang ako ang gamit ko, hirap po ako magbasa. Yun lang po ang masishare ko po. Thank you po.